check natin yung compressor natin dito. Medyo humina kasi yung buga ng hangin. Dati kasi malakas ang binubuga ng hangin dito. Ito, tong tension to, medyo hinahangin to. So ngayon wala na talaga. Wala na talagang hangin. So tingin ko may problema tong air compressor natin. Bubuksan natin mamaya. So napansin ko kasi huli na lahat ng mga buga ng hangin dito sa lagay natin ng isda. So check natin mamaya guys. Inisin natin kung ano, general cleaning tayo kasi nabili natin ito last year kay Boss Ariel ng Binyan Laguna, kay Your Turn. So check natin yung loob nito. Buksan natin. Hindi pa tayo nakakapagbukas ito, never pa tayo nagbukas ito. So check natin kung ano yung nagiging problema, bakit mahina yung buga ng hangin dito sa air compressor natin. Guys, medyo mahina kasi yung buga ng hangin natin dito. So silipin natin yung loob na air compressor. Ayan yung ano natin, metallic snake skin na alaga. Ayan yung setup natin guys na ano, lahat na kasi yung adjustment sa ganyan. Hihina na yung buga ng hangin niya. Dati malakas ang buga ng hangin dito eh. Ano to. Ngayon wala na siya. Hindi ko na mapil yung buga ng hangin niya. So bubuksan natin ito mamaya para kising-kis na makita natin yung problema, kung ano yung pinanggagalingan ng problema niya. Never pa tayo nagbukas ito. First time pa lang natin mabubukas para malaman natin yung pinanggagalingan ng problema. So try natin mamaya. Tanggalin muna natin itong guys, itong ano ito, tarilyo sa ibabaw. Nakahang lang kasi ito eh, kaya nilagyan ko nitong pinaka base niya. Tanggal na naman yung clip. So ito muna, unahin natin itong likuran na to. Hylea ACO 318 45 watts gamit natin compressor. Output niya ay 70 liters per minute. Buksan muna natin ito, portion na ito. Reminder lang, pag magbubukas guys, tandaan nyo lagi yung pwesto ng mga tatanggalin nyo. Ayun yung napaka-importante, lalo sa baguhang katulad ko. So etong sticker na to lagi nasa ibabaw, tandaan nyo na lang yan guys, para hindi ka magkamali.
So matagal-tagal na rin kasi natin kung hindi nabuksan. So first time natin mabubuksan to, kasi kaya lang natin bubuksan gawa nang napansin natin na mahina na yung air pressure niya. Mapapansin nyo guys, may foam siya dito. Ito yung pinaka filter niya, air filter niya. So ayun, madumi na guys, sobrang dumi na. Nabarahan na ng ano niya, ng alikabok guys yung loob niya. Tapos yung foam niya na filter niya, sobrang dumi na rin talaga guys. So pagpagin nyo lang to guys. Ito naman, pwede nyo siyang basain, linisin nyo na lang, or kung hindi man, pwede nyo siyang punasan ng basahan, malinis, para matanggal yung pinakadumi niya. Ito na yung isang cause niya bakit pinipigil niya yung buga ng hangin. So ito muna unahin natin guys, linisin muna natin to bago tayo magkuting-ting ng iba, kasi mahirap, kasi baka mamaya magkamali tayo ng pagbabalik. So at least meron tayong reference na yung unang tinanggal natin. Malinisan natin yung foam niya, yung pinaka filter niya, na ibalik na rin natin. So standby muna natin to. Tanggalin natin tong isang gasket dito guys. Ito, may isang gasket dito na linisin na lang muna natin to, yung gasket na to. Pwede rin natin hugasan to kung sakasakali. Medyo dampi-dampi lang yung pagpupunas ito guys. Biglang maputol kasi wala tayong pamalit. Kung sakasakali mapuputol tong rubber na to guys, kung walang mabili, DIY na lang kayo. Pwedeng gamitin yung interior sakasakali. Medyo mapapansin namin dito, medyo maligas-gas yung ano guys, ang dumi oh. Medyo dampi-dampi lang yung pagpupunas. Ingatan na lang natin na maayos. Sa tagal kasi na hindi nabuksan to, medyo may posibilidad na lumapang to. So, ito, punasan na lang natin to guys, yung pinag-anuhan niya. Dumi oh. Sobrang dumi. Maganda na rin yung nangyari. Nalinis natin to guys, para just in case na ano. Ito na yung pinaka preventive maintenance natin. Para tumagal pa tong compressor natin. Malinis na siya. Sobrang dumi. Kung may brush kayo, okay lang, brushin nyo siya. Pwede rin yung paint brush guys, gamitin nyo yung paint brush. Balik na natin tong rubber nya, pinaka-o-ring nya. Okay, make sure na lapat siya. So balik muna natin to guys. Pwede na natin ibalik. Pagbabalik guys, hand tight lang ha. Huwag yung ganong hipitan.
kumapit lang siya, okay na siya. So dito tayo sa kabilang side. So guys, tanggalin natin to. Ito muna, unahin natin itong madumi na rin talaga. Then 4 na screw. Dahil nung dati ang marking niya ay yung pangalan niyang Helia, katapat niya nasa taas niya, para sila may pangalan, para hindi kayo malito. Baka may magkabaliktad yung pagkakabalik niyo. Much better na gumamit kayo ng air compressor kumpara doon sa mga aerator. Kung marami kayong aquarium or yung mga lagayan ng isda, kasi mas maganda yung dali ng hangin niya, mas malakas. Guys, may rubber pa rin siya. Linisin na muna natin itong rubber na to guys, para hindi tayo malito. Tagalin natin yung rubber guys, basahin natin para malinis. Yung guys, malinis na ba? Ito naman sa kabila, punasan muna natin guys yung ano yun, dumi. Kaya sunod natin itong isang screw to. Ito guys. Dumi pa rin guys. Ito yung mga cause ng paghina ng buga ng hangin, yung mga bara-bara na alikabok niya. Kailangan malinis siya guys. Ito guys, ito yung pinaka-plate na ano.
Mamaya yung pagbabalik niya, tapat-tapat ulit yan guys. Bigyan na natin ng marking para hindi tayo magkamali guys. Meron tayong marking na nilagay, so para hindi tayo magkamali dyan sa pagbabalik niya. So may panibagong rubber na naman tayo dito guys. Tatanggalin natin yung rubber na yan. Punasan muna natin. Dumi oh. So guys, ito na, dahan-dahan lang. Lagyan ulit natin ng marking guys. Para hindi tayo malito. Ito guys, mapapansin nyo guys, may kanal siya. Ito dapat yun nasa loob mamaya pagbabalik nyo sa ibabaw ng piston niya. Tapos may isa pang rubber sa loob. Ito na yung pinakapiston nyo guys. Pwede nyo nang hugutin. Pansin nyo ang dumi guys. Sobrang dumi. So punasan lang natin to guys. Ayun oh, ang dumi oh. Grabe, dumi. Pwede pa natin tanggalin yung isang rubber dito sa loob. Meron pa siya. Pero bago yan, linisin muna natin to. Dumi.
Guys, mapapansin nyo baka mawala yung bulita sa loob ha. May bulita sa loob to. Hindi ko na rin tinanggal. So tanggalin muna natin to guys, itong isang to. Ito guys, oh, dumi. Ayun na, naipon na yung dumi niya. So, punasan muna natin guys. Grabe. Dumi. Yung mga nagbabalak magbukas ng compressor guys, tingin ko kaya nyo naman kasi madali naman siyang baklasin. Huwag lang kayo mapuputulan ng mga rubber. So, just in case na malutong na siya, so, DIY na lang kayo guys. Interior na lang ang gamitin nyo kung sakasakali. In case malinis na siya. Tayo sa rubber. Pwede nyo siyang hiwalay guys. Balik na natin guys. Hand tight lang lagi guys ang pagbabalik nyo ng ano kayo ng screwdriver. Laging hand tight lang. Tapos guys, lagyan natin to ng itong pinaka-ceramic yun ng langis para so guys, tangisan natin guys. Tapos spread lang natin. Huwag naman gaano marami. Lagyan na rin natin na langis yung spring niya para hindi ganong kalawangin. Yun guys, pwede na natin ibalik. Pagbabalik nito guys, silipin nyo yung pinaka bulita sa loob kasi baka mamaya
naka-roll yung bulitas pababa. Kailangan naka-center siya. Hindi ko maipakita sa inyo kasi nasa loob siya. So balik na lang natin siya dito. Ayun. Then ito na. I-ano na natin to. Balik na natin. Yung marking natin guys, gaya ng dati. Meron tayo marking dito. Then ito na guys. Marking. Balik na natin yung rubber. Balik na natin itong metal niya. Okay. Ibalik tong isa, tong rubber na to. Yan, sunod na natin tong tape. So, saka natin i-ano yung screw niya. Antight lang guys para hindi gano'ng masira. Then eto na, ano na natin, balik na natin to. May 4 na tornilyo to guys. Gaya na sinabi ko, yung marking nya pangalan sa pangalan nasa ibabaw. Apat na tornilyo to guys. Pinabalik na natin yung 4 na tornilyo. Kung maghihipit nga pala kayo ng tornilyo guys, laging pa-cross siya. Huwag yung pabilog na ganun. Pag hinikpit na rin dito, sa baba naman guys. Then left. Then down. Tapos balik kayo guys, yung final na higpit na. Antight lang. Okay. Tapos balik na natin yung pinakaano niya. Yan guys. Check natin mamaya sa ano. So buo na yung inassemble natin ano.
yung nilinis natin guys na air compressor. So try na lang natin mamaya sa baba kung gagana na siya. Check natin mamaya yung nilalabas na ng hangin kung gaano na siya kalakas, kasi nung tinapatan natin kanina ng tissue, wala siyang buga ng hangin. Tignan natin kung magbubuga na siya ng malakas na hangin dito. So yun lang guys, check natin mamaya. So guys, ito na yan guys. Naibalik na natin sa dati yung nilinisan natin. Ito yung sinasabi ko sa iyo kanina na walang buga ng hangin. So ngayon, ito na siya. Sa pamamagitan ng tissue, malalaman natin kung meron. Ito, pamamagitan ng tissue, malalaman natin kung hinahangin na yung tissue. Ito guys, oh. Hinahangin na siya. Ayan, oh. Ito guys yung tissue. So tapat natin siya dito sa ano, so may butas ng ano, ayun. So hinahangin na siya, malakas na yung ano ng logan ng hangin. Dati wala yan. So success yung ano natin, yung ginawa natin. So meron na siya, may malakas na hangin pag inano mo dito. So yun lang guys yung palatandaan nyo guys. Yung compressor nyo, yung pinaka out ng hangin nyo dito, ito mapapansin nyo pag inano nyo ng kamay nyo, meron dapat na bububog na hangin dito. So pag napansin nyo dyan na humihina na o wala na sambugan ng hangin, huwag nyo nang hintayin na masira pa yung compressor nyo. So linisin nyo na, buksan nyo na lang siya para makita nyo yung ginawa ko na ano, yung ginawa ko na paglilinis. So para magbalik normal na siya. Ayun yung mga time na magkaroon kayo ng preventive maintenance. So ayun na siya, meron na siya, back to normal na yung pinakabuga. Saka isa pa, tumihimik na yung ano niya, tumihimik na yung motor niya, kasi kanina napakaingay na motor niya. So ngayon okay na yung buga na hangin niya. So ayan, check na natin, back to normal na yung mga buga ng hangin niya guys. Normal na siya. Ito na yung dati niyang ano guys, setup. So yun lang guys. Next time pag magbubukas kayo, lagi kayo may marking dapat. Marking o palatandaan para hindi kayo malito sa pagbabalik at pagbabaklas nito. So yan, meron tayong nagawa na paglilinis ng air compressor na first time natin ginawa. So sana makatulong to sa mga kahabis natin, para just in case na ano, meron tayong proper maintenance sa paglilinis ng air compressor ng ating fish tank. So yun lang guys, hanggang sa muli guys, God bless.